Ayazan Edalova, isang 19 years old fashion designer student na nagtatrabaho sa isang local tailor shop sa Almaty, Kazakhstan na bigla na lang naglaho at hindi na nakita pang buhay matapos kontakin ng isang di kilalang tao sa social media. Dito sa nakikita niyong CCTV video footage ang huling sandali ng kanyang aktibidades. Makikita natin na walang kamalay-malay itong 19-year-old na estudyante habang inaalalayan siya ng isang lalaki papasok sa elevator. She looks normal, di ba? Walang takot or pag-aalinlangan dun sa kasama niya. Pero, ilang sandali lang bago matapos ang video na ito ay isang kahindik-hindik at hindi kapani-paniwalang trahedya ang nangyari sa kanya. Ang lalaki sa video ay kinilalang si Rakhman Berdi Torebekov, 28 years old na pharmacist. Ayon sa report ay isa siyang medically educated individual na galing sa may sinasabing pamilya. Isang tao na hindi mo maiisip na masasangkot sa pagkawala ng isang teenager na babae. But yes, he was. And it's so devastating, unimaginable, sobrang alarming. It's unforgivable. And I'm sure ikahagulat nyo yung lahat ng buong detalye regarding dito. So please, prepare yourself. I am Hadi Encia at ito ang nakakabahalang katotohanan ng trahedyang nangyari kay Ayazan Edalova. March 19, 2021. Excited si Ayazan Edalova na mag-overnight sa kanyang boyfriend. Pero bago yon ay kailangan niyang dumaan sa isang kliyente na kumontak sa kanilang opisina online para kumuha ng measurement sa ino-order nitong suit and tie. Almost 9 p.m. nang makarating siya sa lugar ng kliyente kung saan sinalubong pa siya nito at inalalayan pagpasok sa elevator. Ang lalaking ang iyon ay si Rakhman Berdi Torebekov. Nang hindi umuwi ng gabing yon at nang hindi makontak si Ayazan ng kanyang boyfriend, nagalala ito at inireport agad sa pulisya ang pangyayari. Ibinigay din niya yung record ng exchange of conversation ng kanyang nobya at ng pharmacist. Pero, yung mga pulis ay umaksyon lamang after 48 hours nang ma-report si Ayazan as a missing person. Imagine, pagkalipas ng 2 araw, tsaka palang umaksyon itong mga pulis. O yun nga, sinadya nila yung lugar ni Rakhman Berdi Torebekov. At pagdating nila sa apartment, ay kahit anong katok at sigaw nila, ayaw silang pagbuksan ito. Kaya no choice sila kundi sirain yung pinto at pasukin ito by force. Pero pagpasok nila dun sa loob, parang isang masamang panaginip yung natagpuan nila dun sa apartment. Dahil sa sobrang takot nitong si Rakhman Berdi dun sa mga pulis, ay agad itong naglaslas ng kanyang lalamunan. Kaya dali-dali naman siya isinugod sa ospital matapos mabigyan ng first aid treatment. And surprisingly, nakaligtas naman siya. Ang mga eksaktong pangyayari dito sa trahedya ni Ayazan Edalova ay hindi malinaw. Apparently, gustong itago ito ng korte from the media. Pero, ito yung nalaman ko. During ng interrogation ng mga polis ay inamin naman lahat ni Rakhman Berdi Torebekov yung karumal-dumal na ginawa nito sa dalaga. Simulan niya yung kwento niya nang hindi siya pinagbigyan ni Ayazan sa kanyang advancement. Nireject siya nito pero dahil gusto nga niya kaya yung walang kalaban-laban na si Ayazan. Tapos walang awa niyang kinitil yung buhay ng inosenteng estudyante na ito. Ang cause of death ni Ayazan ay unknown. Pero narito yung kaduwagan at hindi makataong ginawa ng halimaw na yan. Ang una niyang ginawa ay tinanggal niya lahat ng kuko sa kamay ni Ayazan. Tapos hinila niya isa-isa yung mga ngipin ng dalaga and then inilagay niya sa magkakahiwalay na plastic bag. Obviously, Rakhman Berdi is trying to cover his tracks. At sa proseso nga ng paggawa nito, niya. At pinakuluan pa yung ulo ni Ayazan.
Ayon nga sa report nung pagdating daw ng mga pulis doon sa bahay ng suspect, nadatnan pa nila na nakasalang sa kalan itong ulo ng dalaga. Bukod pa nga dito, itsinapchap din ni Rockman Verde yung katawan ng biktima at kinalat ito sa iba't ibang basurahan dun sa kanilang lalawigan. Natural, yung buong pamilya ni Ayazan ay nashock sa nangyari. Pero wala silang magawa kundi mabigyan ng katarungan yung pagkamatay niya. Rockman Verde was found guilty by means of confession. Pero nahatulan lamang siya ng 25 years imprisonment plus damages na kailangan niyang ibayad dun sa pamilya ni Ayazan amounting to $46,000 US. Apparently, inabot siya ng 24 hours para gawin lahat ng kademonyuhan kay Ayazan. And I've been searching the net since yesterday pero wala akong mahanap ni isang larawan ng na yan. Kahit yung mukha nga niya sa CCTV footage, naka-blurred Pero yung mukha ng biktima ay pwede mong makita kahit sa ang article. It's just unfair. Kasi diba mas may karapatan ng tao na malaman kung sino yung may gawa niyan. Why is he being protected in the first place? Sa year 2046 at the age of 53 years old, makakalaya na siya. Na walang nakakakilala sa kanya with probably having a new name, new identity, new opportunity, new life, possibly new victim too, diba? It's just insane. Kaya please, don't hide these monsters and don't pretend that they don't exist. Kasi people need to know. People need to know kung sino siya at ano ang ginawa niya. Especially one day, makakalaya siya. Rockman Verde, you know what? Deserve mo ang absolute hell dahil dyan sa ginawa mo. And 25 years in prison is not enough. Kaya I just hope. Anyway, may you rest in peace, Ayazan Edilova.